Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, Happy New Year po. Yan, Happy New Year po sa inyong lahat. Mamaya po yung bisperas ng bagong taon. Kinabukasan po ay 2026 na. Pero wala pa ring nakukulong. Konti pa lang po yung nakukulong. Well, anyway, hindi po yan ang pag-usapan natin. Pag-usapan lang natin itong si Lebiste at itong si Kong Meow Meow. Ito mga kababayan, si Kong Meow Meow at si Kong Ngaw Ngaw, mga kababayan. Ito pong si Lebiste ay hindi na raw magkokomento tungkol po sa Cabral file simula January 1. Napagod na siguro. Napagod na mga kababayan. Napagod na siya magsalita kasi unang-una wala na mga nagko-corroborate at walang gustong tumulong sa kanya. Gusto nga niya, di ba, mag-authenticate si Vince Dizon, itong DPWH, pero wala po nangyari. Hindi po sinabi ni wala siyang ino-authenticate, sabi ni Vince Dizon. At may meeting sana itong si Lebiste kay Ping Lacson para tulungan itong batang kongresista. Hindi po natuloy yung meeting at para bang umaatras itong si Senator Lacson. Siguro nakita ni Lacson na teka, hindi na ata maayos ito, pabida-bida na lang. Kaysa naman madamay ako, bahala na siya sa buhay niya. So walang Lacson na tumulong sa kanya, walang Vince Dizon na nag-authenticate ng kanyang mga pinagsasabi. At tila ba yung taong bayan ay hindi naniniwala dito kay Kong Ngaw Ngaw. Kaya sabi niya simula January 1, hindi na raw siya magkokomento. Buti naman. Buti naman at tatahimik na itong si Lebiste kasi alam niyo mga kababayan, meron na namang issue Ito, bukod dun sa pilitan niyang pagkuha ng Cabral files sa opisina ng DPWH, sa opisina ni Cabral mismo, meron pong nababalita na mismo itong DPWH employees dyan po sa Batangas, First District Engineering Office, ay nagsumbong na sinubukan daw na i-access ng mga tauhan ni Lebiste yung files diyan sa Batangas office. Abay, grabe na to. Anong ginagawa nito? Pwede ba to? Hindi, alam ko hindi pwede yun. Bawal yun Although yan ay mga public documents, meron pong otorisado na humawak at mag-access ng files. Hindi ka pwede mag-access ng files. Congressman ka, anong kinalaman mo dun sa files ng DPWH sa Batangas? So, ayan po yung balita, mga kababayan. Ibang klase pala ito talaga. Ibang klase pala ito. Ito, sabi dito sa report ng ABS-CBN News, bukod sa naging pagkuha ng mga dokumento ni Representative o ni Congressman Leandro Lebiste kay dating DPWH Yusek Catalina Cabral, 20 hanggang 30 na nagpakilalang staff niya ang sapilitan ding umanong naghalungkat sa Batangas First District Engineering Office. Pwede ba yun, mga kababayan? Pwede ba yun? Di ba illegal yun? Di ba bawal yun? Public document nga yun. Pero yun ay sa DPWH, hindi niya pag-aari yun. Wala siyang karapatan na mag-utos na halungkatin yung mga dokumento ron. Di ba? Di ba dapat bawal yan? Ano ba nangyari? Bawal po iyan. Basahin nga natin yung ilang comment ng ating kababayan. Sabi dito, so why be afraid if the records can be accessed if these are public records and one asking is an elective government official? Is there something to hide? Okay lang sa kanya na i-access ng kahit sino yung public records. Bawal po yan Okay lang sana yung magpabida-bida ka, pero dapat legal ang proseso. Legal ang proseso dapat. Hindi yung sapilitan. Paano mo ngayon i-authenticate yan kung sapilitan mong kinuha? Pwede namang humingi ng record Pwede humingi. Sabihin natin, Office ni Lebiste, pwede bang mag-request sa DPWH sa approval ni Secretary Vince Dizon
humingi ng records dyan po sa Batangas sa First District Engineering Office ng mga ganitong dokumento, ganyang dokumento. Pwede naman yun eh. Pero yung magpapapunta ka ng 20 hanggang 30 na mga staff mo para halongkatin yung mga files bawal po yun. Diba? Kahit ako hindi abogado, sa tingin ko bawal po yun. Ha? Ito pa. Forced or not forced are the documents authentic, then use it as evidence for investigation. Let the people questioning it appear in the investigation that will be conducted. They can file separate case if valid. Ito naman, hindi sa kanya importante kung pinpersahan o hindi persahan. Ang importante, authenticated. Paano mo nga masasabi authenticated kung persahan mong kinuha? Pag nanakaw yan, mga kababayan di ba? Pag nanakaw yan ng mga public documents, alam ko bawal po yan Unang-una, hindi ka naman authorized. Hindi ka naman DPWH employee, hindi ka naman DPWH official. Congressman ka. Ang dapat ang trabaho mo, ang mandato mo, ay gumawa ng batas. Kapag ganyan, trabaho ng pulis yan At ang pulis, hindi basta-basta pwede kumuha ng mga dokumento, kinakailangan meron silang valid search warrant. Diba? Dapat may valid search warrant. Ito naman. Those are public document, force or not, we have all the right to get, see, and access it. Meron po tayong karapatan talaga makita, pero hindi po tama na puwersahan natin kukunin yan. Naintindihan nyo ba yan? Ito mga didilis to Mga utak kasi nila makikitid. Kapag puwersahan mong kinuha ang dokumento, masisira po yung authenticity. Parang kasi the process mong kinuha, yung pagpuwersa mong kinuha, mawawalan po ng visa yan. Kasi pwede rin sabihin, pinilit nilang kinuha, baka naman tinamper na nila yan. Dapat, yung DPWH mismo magbibigay kay libiste. At i-authenticate ng DPWH, ito yung kopya, authenticated, sealed, o silyado, binigay kay libiste. Yun, pwede yun. Pwede mong gamitin sa korte yun. Pero kung pinilit mong kunin, kagaya ng ginawa doon sa Cabral Files, masisira po ang credibility ng dokumento. Mawawala po yung tawag dito, yung halaga ng dokumento kasi nga pinilit mong kunin. Yung proseso ng pagkuha mo, mali. Sa pagdating sa korte, sasabihin lang nila yan Pinilitan po, kinuha po nila yan Hindi nga namin alam, baka tinamper na yan. Di ba? So, sa akin, mga kababayan, mali po kasi ang ginagawa ni libiste sa pagkuha sa pilitan ng dokumento. Dapat po nire-request po niya yan. Nire-request po yan sa hepe ng DPWH sa secretary. Mag-request siya. At kapag hindi binigay, saka ka magngangaw-ngaw. Magngaw-ngaw ka. Sabihin mo, Miss Dison, bakit humihingi ako ng files? Kinakailangan ko lang para sa aking investigasyon kasi hindi na ako congressman, investigador na ako. Kailangan ko yung mga files na yan. Para Para makakapag-imbestiga nga ako, para sumikat ako. Bida-bida ako Bigyan mo ako ng files. Kasi pag pinilit mo yan, wala na ang halaga yan. Masisira yan. Kasi pwede nilang sabihin, tinamper mo yan. Kasi nga sa pilitan mong kinuha. Di ba? Parang di niya naman alam ang proseso. Sabi ng iba, bakit yung tinatago? Ba't hindi niyo binibigay? Tanga rin to mga DDS I-request nyo yan. Nire-request po yan. Kung di kayo mga tanga, kung sanay kayo sa ganyan, sa hatakan sa nakawan, okay lang sa inyo yung ginagawa ni libiste. Pero kung alam nyo yung proseso, at kung kayo may mga pinag-aralan tao, nire-request po yan.
Kahit sa opisina, nire-request po yan. Yung inyong birth certificate, pwede bang kunin yun? Pumunta ka, padala ka ng 20 tao, 30 tao, pumunta ka doon sa PSA at kunin yung birth certificate mo. Nag-apply ka ng passport, pwede ka bang pumunta ron? Kumuha ka doon, magpadala ka ng 20 tao, 40 tao at pilitin na kumuha ka ng passport doon dahil public document. Anak ng teteng. Hindi pwede yun, may proseso po yun, nire-request po yun. Yung mga tanga rin na mga didilis, okay lang daw sa kanila. Hindi yun, mali po yun. Hindi mo pwedeng pilitin yan. Kung ka ng dokumento by force, mawawala po integridad nung dokumento. Pwede na lang palabasin at pinilit pong kunin yan at malamang tinamper mo yan. Kasi nga hindi po authenticated ng otorisadong mag-authenticate dun sa dokumento. Mangyayari lang puro chismis katulad ng Cabral Files. Kaya nga titigil na raw siya eh. Hindi na raw siya magsasalita eh. Kasi wala nang naniniwala sa kanya eh. Pati si Ping Lacson umatras na. Ito mga kababayan, sabi niya, ito mismo yung pahayag ni Kong Ngao-Ngao. Pasasalamat sa mga nananawagang isa publiko at imbestigahan ng Cabral Files. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nananawagan na isa publiko at imbestigahan ang nilalaman ng Cabral Files. Kabilang dito ang ating mga ginagalang na sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson na nakakuha na ng kopya ng mga files at House Senior Deputy Minor Leader Egay Ariste na naghain ng resolusyon ungkol dito. Dahil sa dami ng mga taga-DPWH, Ombudsman, iba pang mga opisyal, pati na rin ng media na may kopya ng files na ito, masasabi kong lalabas ang buong nilalaman ng mga files. Para sa mga nasasaktan sa aking mga binubunyag, huwag po kayong mag-alala. Mananahimik po ako tungkol dito simula Enero a 1 maliban na lamang kung may mga bagay na kailangan kong tugunan. Ngayon, napatunayan na totoo ang mga files na ito, ipaubaya ko sa mga veterano sa Kongreso, sa Senado sa 2026, ang pamumuno sa mga investigasyong hindi maaaring questionin at tunay na makakarating sa katotohanan. Ayan ang sinasabi ni Libiste. So sabi niya, napatunayan daw na totoo. Napatunayan na ba? Parang di pa naman napatunayan. Marami lang nagkaroon ng kopya. Pero yung kopya ba ay may nagpatunay na? Si Egay Irise kasi dididis yan eh. May sariling interest din yan. Si Ping Lacson, hindi nga nakipag-meeting sa iyo eh. Kasi sabi ko nga, kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Bakit di man lang pinansin ni Lacson? Medyo nag-aalangan siya dun sa files na ikinakalat mo. Itong Cabral Files. So yan. Atras na po. Suko na si Libiste. Mananahimik na raw siya. Hayaan na lang daw niya yung iba na magbulgar. Ang mangyari nito, sikat pa rin ako kasi ako unang nagbunyag. So ganun na lang daw. Hayaan na lang niya yung iba. At mananahimik na siya. At ngayong mananahimik na itong si Kong Ngao-Ngao. Ito naman si Kong Miao-Miao. Ang nagsalita mga kababayan. Dito, medyo kinikilabutan ako sa sinabi ni Barsaga tungkol sa kanyang speech dito para kay na may kinalaman dito raw sa corruption ni Congressman Akop. Nakakakilabot ito mga kababayan. Ito, hindi ko po ipi-play yung yung video. Ipi-play ko pero walang sound. Pero babasahin natin yung caption. Yung ano ba tawag dito? Ito. Caption nga. Para hindi po tayo makapiright kasi may background music. Ba't kasi nilalagyan niya pa ng background music? Yung mga speech ninyo, padrama rin kayo eh. Pwede naman kayo mag-speech ang wala ng background music. May mga background music pa kayong nalalaman. Sabi ni sabi ni Kiko Barsaga, my fellow citizens, yan. Congressman Romeo Acop has passed away. O namatay na raw si Congressman Romeo Acop. Ayan. Okay, there's no more hope in the Congress of the Philippines. Wala na raw tayong pag-asa
sa Philippine Congress. Pero tumakbo siya bilang congressman. Pero wala na raw pag-asa ang Congress of the Philippines. Yan. Ang ginagawa daw kasi ng mga politicians ay nagnanakaw sa mga tao without consequences o na hindi nabibigyan ng kaparusahan. Tapos, at ang mga congressman na ito ay nagpapayaman sa kanilang mga sarili. Tapos ang background si Romualdez. So ba sinasabi ni Kong Miao Miao, etong si Romualdez ay nagpayaman. Sa pagiging congressman, sabi ni Barsaga, at the expense of our poor citizens. Yan. Luckily, we have the Lord on our side. Ginamit na niya si Lord. Pati si Lord, ginamit na. Swerte na lang daw. Nakakampi natin ng Diyos. Sabi ni Barsaga. Talaga lang, Okay. When justice and legal systems fail us, we can put our faith in God to deliver us from evil. So parang pinilalabas mo, evil si Akop. Nagagalit na naman si Barbers yan. Si Barbers naiyak nung dun sa Congress nung nagsalita sila para kay Kong Akop. Tapos, as what he has done to Congressman Romeo Acop. So, may ginawa daw ang Diyos dito kay Congressman Romeo Acop. He has taken his life and passed judgment upon him. Dito ako kinalabutan, mga kababayan. Sa sinabi ni Kong Miao Miao ni Barsaga. Ginawa daw ng Diyos, kinuha daw ang buhay ni Acop at ang Diyos daw ay nag-pass judgment upon him. Sino tayo para magsalita ng ganyan? Sa tingin ko, hindi tayo pwede magsalita ng ganyan at sasabihin natin na namatay itong taong ito, kinuha ng Diyos yung buhay niya para parusahan siya. Pass judgment upon him. Sa tingin ko, wala po tayong karapatang magsalita ng gano'n kasi every single one of us ay may accountability sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na kinuha ang buhay nito at pinarusahan siya at sa impyerno siya mapupunta. Hindi mo pwedeng sabihin na siya ay ganito at ganyan, sa langit siya mapupunta. Only God knows. Diyos lang ang nakakaalam. Tayo po ay accountable sa Diyos. May sarili-sarili tayong accountability. So kaya sabi ko sa inyo, kinilabutan ako nung sinabi ni Barsaga na kinuha ng Diyos ang buhay ni Acop and pass judgment upon him. Sino ka para magsalita ng ganyan? Diyos ka ba? Tanong ko lang, Diyos ka ba? Hindi natin alam ang buhay natin. Hindi natin alam pag namatay tayo kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam ang dahilan kung bakit tayo, bakit yung buhay natin ay kinukuha ng Diyos. Pero kung magsasalita tayo na sasabihin natin na kinuha ng Diyos ang buhay ni Acop and pass judgment upon him, masyado tong hindi na to tama. Wala po tayong alam. Diyos lang nakakaalam ng buhay sa kabila. So ibang klase. Ako kinalabutan ako pero iba, mga DDS dito grabe sila. Matapang daw si Barsaga, matapang. Hindi po matapang, mangmang po. Ang tawag ko diyan mangmang. Kasi hindi po natin pwedeng sabihin yan. Dahil kanya-kanya po tayo may sariling accountability sa Diyos. Hindi mo pwede sabihin yung tao papupunta sa impyerno, hindi mo pwede sabihin yung isa mapupunta sa langit. Pero po tayong accountability, sarili pong accountability. Ano pa sabi ni Barsaga? Okay.
Kaya daw kinuha siya ng yung buhay niya para daw i-ensure. Ito nasabi rito. Ensuring that he may not continue his corruption any longer. Grabe. Sobra namang judgmental mo, Congressman Meow Meow. Sino ka para magsalita ng ganon? Diyos ka ba? Kasi sinasabi niya, kinuha ng Diyos yung buhay ni Kong Akop para masigurado na hindi niya na ituloy ang corruption na ginagawa niya. Wow. Grabe. Diyos ka ba? Diyos lang ang nakakaalam kung bakit niya kinukuha ang buhay ng isang tao. Grabe. Pero mo sinabi na na kinuha daw ng Diyos para mahinto yung corruption ni Akop. Grabe. Sabi ng mga nag-comment dito, matapang daw. Hindi matapang, kamangmangan yan. Hindi po natin alam ang ng Diyos, ang dahilan ng Diyos. Ano yan? You are speaking in behalf of God? Kilabutan ka. Mr. Barsaga, kilabutan ka. Nakakilabot yung sinasabi niya. Pero mo sabihin, kinuha yung buhay ni para masigurado rin na mahinto ang corruption ni Akop. Sabi ni Barsaga. At let this be a lesson to all of the other congressmen. You may steal from the people, you may become powerful here on earth, but when you were born with nothing and you shall die with nothing. Congressman Akop has left a legacy of greed and corruption. Sabi ni Barsaga. Hated the people he swore to serve, the Filipino people, who rejoice upon hearing the news of his demise. Ang nagsaya lang naman dito mga DDS Parang sinabi niya, buong Pilipinas ba nag-rejoice nung namatay si Akop? Hindi naman Mga DDS lang. Yung mga Makaduterte lang. Katulad na ito ni Barsaga. This is also how every corrupt congressman will be remembered. And a stain of filth on our beloved country's flag. And may God have mercy on your souls. Ayan po, sabi ni Barsaga. Happy New Year. Ang hirap nun, mga kababayan. Magpapas ka ng judgment sa isang tao. Hindi ka naman Diyos. Diyos lang ang pwedeng kumuha ng ating buhay. At Diyos lang ang nakakalam kung bakit. Pero kung magsasalita ka, kagaya ng sinabi ni Barsaga, eto namatay si Akop dahil gustong i-ensure ng Diyos na hindi na siya mangungurap. Ano na yun? Parang ibang klase na yun. Ibang klase na yun. Pwede ba yun? Legally? Pwede ba makasuhan yung taong gano'n na napatay na tapos pagbibintangan mo na sasabihin mo na kinuha siya ng Diyos dahil corrupt siya at nagpass ng judgment ang Diyos sa kanya. Pero gagamitin mo pa yung Diyos dahil sa galit mo dun sa tao? O sinasakyan mo lang yung galit ng ibang mga didilis kay Akop? Nakakilabot mga kababayan yung ganyang klaseng mga pananalita. Well, bahala siya. Yun ang sarili niyang pananaw, yun ang sarili niyang speech. Basta ako masasabi ko lang, lahat po tayo ay accountable sa Diyos. Every single one of us. Hindi ko pwedeng sabihin na ito ay mapupunta sa impyerno at ito ay namatay dahil gusto ng Diyos na siya'y parusahan, dahil corrupt siya. Wala po akong karapatang magsalita ng ganun. Kasi Diyos lang po ang nakakaalam. Ngayon, kung gusto mong mag-play as God, katulad nito ni Barsaga, bahala na ang Diyos sa inyo. Bahala na ang Diyos dito kay Barsaga.
Okay, so ilan po muna mga kababayan. Muli, Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year po. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa darating na taong 2026. At sa lahat po ng mga BMT natin, sa lahat po ng subscribers ng Batang Maynila Toits, kapit lang po. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Kaya pa rin ng Panginoon baguhin ang ating bansa, mga kababayan. Pagdasal lang natin ang ating bansa. Hindi po kayang baguhin ni naman ng mga politiko itong ating bansa. May mga nagsusulputang mga ganito, mga kabataan, kunwari, talagang makabayan, yung pala gagamitin lang ng mga ibang grupo na kumakalaban sa gobyerno. Marami po naglalabasan ng mga politiko na akala mo magagaling, pero may mga sariling interes. Hindi po nila kayang baguhin ang ating bansa ng mga politiko. Diyos lang po ang kayang magbago ng ating bansa. Kaya manalangin po tayo, pagdasal po natin ang bansa, wala pong imposible sa Diyos. Alright, so yun lang po mga kababayan. Happy New Year sa inyo lahat. Ingat po tayong lahat. Lalong-lalo na po sa paputok ha. Huwag po tayo magpapaputok. At kung gagawin man natin yon, siguraduhin po na safety first. Alright, so yun lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po.